No? Ang ibibigay lang sa iyo ng Lord, yung pangangailangan mo pang araw-araw. Ano po ang sabi ng isang parable ng Panginoong Jesus doon sa taong mayaman? Ang sabi niya, ngayon, ay meron ka ng pagkain, napuno ko na hanya yung aking sisidlan, at wala na akong pangangailangan. Ang gagawin ko na lang, magsaya ng magsaya, at kumain ng kumain. No? Hindi niya alam, ano sabi doon ng Diyos? Hangal, sa gabing ito, babawian kita ng buhay. Kanina mapupunta ang lahat ng yan. No? Yan po ang malungkot. Kaya dapat po mga minamahal, ang hingin mo lang sa Diyos, yung eksakto. Amen? Yung eksakto kaya mong bilhin yung gusto mong bilhin. Kaya mong puntahan yung gusto mong puntahan. Yung kaya mong tulungan at tulungan mo. No? Huwag ka nang magangad ng sobra-sobra at baka mawala ka sa ulo. Baka maligaw ka ng landas dahil lamang doon sa kalukurin ng pagnanasa po natin o pagnanais na magkaroon pa ng sobra-sobra. Tama na po yung blessing na binibigay sa atin ng Lord, sobra-sobra naman. And then yung araw-araw na kinakatagpo ng Lord, yung ating pong pangailangan, sapat na po yun. Yung bang natulog ka na mayroon kang mahimbing na tulog, blessing mo yan. Yung gumising ka na malakas ka, blessing mo yan. Kasi maraming natulog, hindi na nagising. Ang tawag doon, bangungot. Di ba? And then tayo, nagigising tayo, pero malakas ang ating pangangatawan. Kaya ang sabi ko rito, bigyan mo kami ngayon ang aming pagkain sa araw-araw. Sabi nga po natin lahat, God will provide. Ang Diyos po ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Sabi rito, God will supply all your needs. Ang lahat ng pangailangan natin, ang Diyos po ang tumutugon niyan. And then ano po yung mga needs natin? Katulad po ng spiritual blessing. Ang tao hindi pwede mabuhay na puro lamang katawan. Meron tayong espiritu. Ang tao we are composed by 3 elements: spirit, soul, and body. Hindi pwedeng puro lang body. Hindi ho. Meron po tayong espiritu. At yung spiritual blessing, hindi ho kayang ibigay yan ng mundo. Mga kapatid minamahal, ang spiritual blessing, ang Diyos po ang nagbibigay niyan. Amen? Yung pagtiwalaan ka ng Diyos ng mga spiritual na pagpapala, malaking bagay po yun. Tingnan niyo po ang bansang Japan. Ang bansang Japan, to be honest with you, nakakalungkot, kaya patuloy natin pinag-pray, sapagkat ang bansang ito ay napakasagana sa lahat ng material na bagay. But when it comes to spiritual things, ang bansang ito ay salat. Di ba? Kaya dinudulog natin sila sa Diyos na ang bansang ito ay pagharian ng Panginoong Jesus. Amen? At ating dinideklara na si Jesus ang maghahari sa bansang ito. At ating pong hinihingi sa Diyos ating araw ng Huwebes, pagka kami lahat ay naririto. Idinudulog natin sa Diyos na ang bansang ito ay makakilala sa Kanya. And then sapagkat napaka-importante na magkaroon po tayo ng spiritual blessing. Ano po yung spiritual blessing? Ang spiritual blessing, mga kapatid minamahal, yung magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isip, that is a spiritual blessing. Hindi mo kayang ibigay yan ng mundong ito. Yung pong ating pong kalusugan, yung ating pong physical blessing. Sabihin natin lahat, physical blessing. Ano po ang sabi ng 3 John 2? Ang sabi po doon ni Apostle John, sabi niya, minamahal ko na ikaw nawa ang iyong kalusugan. Sabi niya, ang iyong pangangatawan ay maging malusog. And then, napaka-importante po yung meron kang isang malusog na pangangatawan. Hindi man usapan dyan kung payat ka o mataba ka. Ang importante, malusog ang iyong pangangatawan. And then, even God, mga kapatid minamahal, ay concerned sa ating pong pangangatawan. Kaya, sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 up to verse 17, ang sabi doon, ang ating katawan ay ano daw po? Templo ng Diyos. Merong isang Kristiyano kanina kausap Mr. Ben, hindi ko na ba kumbitin? Ina-advise niya kasi naninigarilyo. And then sabi ko, basahin mo sa kanya itong verse na to. Kasi kapag naninigarilyo ka, sabi po ng Biblia, mga kapatid minamahal, ang iyong katawan ay templo ng Diyos. At ang sino man sumira ng kanyang templo ay kanyang pangurusahan. Ang paninigarilyo ay paninira ng templo ng Diyos. Isipin mo, pinupuno mo ng usok yan, pinapanahanan ka ng Santong Espiritu. Kahit yung bahay mo, kung pupunuin ng usok, tiyak ko, lalabas ka. Di ba? And then, ang Santong Espiritu ay nasa atin lahat. Amen ba ron? Amen. Kaya dapat po ang katawan natin ay ating pong iniingatan. Kaya kailangan din natin ng exercise. Amen.
yung walking, ano, yung mag-stretch ka dyan, di ba? Mag-jogging, di ba? And then, kasi ang gusto ng Lord, ang ating physical na pangangatawan ay maging maayos din. Ayaw ng Lord na magkaroon ka ng karamdaman. Ayaw ng Diyos na ang ating katawan lupay masakitin. And then, tayo po lahat, mga kapatid minamahal, tulad ngayong araw, pinaalala sa akin ni Sister Mel. Ako po ay papasalamat sa Diyos, no? Kapagkat ito ay aking pangatlong taon ng pagtatagumpay mula nung ako'y maoperahan sa puso. No? Pinagtagumpay ako ng Diyos, October 11. Ano? And then, kagabi, pagkagaling po namin sa Starbucks, no? At nandun kami na sister ng sa bahay, kami pamilya. At ang bagong mag-alas 2 ng madaling araw, tsaka na kami nakatulog kasi kwentuhan. Sabi ni Sister Nel, naalala ko, sabi niya, nung nasa ospital ka, talagang iyak ako ng iyak. Sabi niya gano'n, hindi ko alam kung ano na ang mangyayari. Pero purihin ng Diyos, kapagkat ang ating kalusugan ay iniingatan ng Diyos. Amen? Ang ating pangangatawan. Kaya yung meron kang malusog na pangangatawan, that is a big blessing. Amen? That, ang tawag po natin dyan ay physical blessing. Sabihin nga po natin lahat, physical blessing. Dahil iniingatan ng Diyos ang ating pong pangangatawan. And then, even our emotion, no? Yung pong emotional blessings. Ano po yung emotional blessings? Mga kapatid minamahal, tayo kapag yung ating pong emosyon ay lagi po tayong malungkot, lagi po tayong nakasimangot, lagi po tayong na-stress, mamamatay po tayo ng maaga. Sabi po ng Biblia, ang kalungkutan ay nakakapagpatuyo ng buto. Sino rito gusto matuyo ang buto? Mahirap po. Diba? May stress ka. Kaya mahirap po na tayong lahat ay laging malungkot. Kasi nga ayaw ng Diyos na malungkot ka. Kaya nga sabi kanina doon sa ating verse na binasa, humingi ka sa Diyos sapagkat ang gusto niya, ikaw ay maging malubos ang iyong kagalakan. Gusto ng Diyos na masaya ka, ayaw ng Diyos na malungkot ka. Kaya yung lagi kang masaya, that is emotional blessing. Huwag naman yung tatawa ka ng tatawa, ay wala naman nakakatawa. Ano mapagkamalang ka? O sabi na, ano nangyari dyan ka, sister? Walang kausap, pero nagsasalita mag-isa, tawa ng tawa. And then, napaka-importante po yung ating pong emosyon, mga kapatid minamahal. Ang ating emosyon, ang ating pong isip, bahagi po yan ang ating emosyon. And then, pansinin ninyo, kapag tayo lahat ay nalulungkot, tapos kapag naalala mo ang salita ng Diyos, magiging masaya ka. Amen? Kasi ang sabi po ng Biblia sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Sabi nga po natin lahat, always. Kapag sinabi po ng Bible na always, wala akong paklang doon ng kalulutan. Kaya sabi ni Apostle Paul, rejoice. Mga araw may kanta nun eh. Rejoice, 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 we children of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice. Children of the Lord. Parang gano'n, no? Sabi niya, clap your head. Tapos sabi niya, always. No? Yun po maganda eh. Yung palagi tayong masaya kahit po sa gitna ng bagyo ng ating buhay, masaya tayo kay Jesus. Amen? Kahit wala kang pera, masaya ka pa rin kay Jesus. Hindi ka kayang palungkutin ng anumang sirkumstansya ng buhay. Nawalan ka lang ng pera, malulungkot ka na. Aba, lagi kang tutukin sa tanas. No? Lagi kang kakantyawan. Nawalan ka lang ng girlfriend, nawalan ka lang ng boyfriend, malulungkot ka. Aba, hindi mo. Kapag minamahal, dapat palaging masaya. Amen ba ron? Kahit may mga taong ginagamit sa iyo si Satanas para bisitin ka at palungkutin ka, manatili ang kaligayahan sa iyong puso. Amen? Dapat po ang ating pong emosyon ay malusog. Hello, Christian. Sabihin nga natin lahat, ang aking emosyon ay pinalulusog ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka dapat ma-stress, hindi ka dapat ma-depress, no? Meron akong ginagawang outline, hindi pa tapos. Yung pong pinamagatang biblical and holistic approach. How to, sabi doon, freedom from stress and depression. Ano pala ang title niya? Freedom from stress and depression, biblical and holistic approach. And then, sapagkat napakahalaga
na tayong lahat dito sa bansang Japan, mga kapatid minamahal, ay lumaya tayo sa kalungkutan. Amen? Lumaya tayo sa stress, lumaya tayo sa depression, no? And then, kaya yung ating emosyon, mga kapatid minamahal, iniingatan ng Diyos yung ating damdamin. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay maging masaya. At kapag ka ikaw ay healthy sa spiritual, healthy ka sa physical, healthy ka sa iyong emosyon, and then ito naman ang last, financial blessing. Mas healthy. Diba? Kinukumpleto ng Diyos. Amen? Ang Diyos kapag nagpala, hindi hubitin. Kumpleto. Alam na naman pagpalain ka niya sa spiritual, sa physical, sa emosyon, tapos sa financial, bangkarote ka. Hindi mo ganun ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Ano ang prayer ni Apostle Paul? Sa Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi doon? Ang sabi niya, but my God will supply all your needs according to His riches and glory. Ang gusto pala ng Diyos, kahit po sa ating pinansyal, ay pagyamanin tayo ng Panginoon. Kaya kung nangungutang ka ngayon, ngayon lang yan. Sa susunod, ikaw naman ang magpapautang dahil pinagpala ka ng Diyos sa financial blessing. Amen ba ron? Amen. Kaya pag nangungutang ka ngayon, huwag ka malulungkot. Ngayon lang yan. Sabi nga natin sabay-sabay, ngayon lang yan. Pag pinagpala ka na ni Lord, ikaw naman ang magpapautang. Di ba? And then, dahil ikaw ay pinayaman na ng Lord, ikaw naman ngayon ang magiging channel of blessings. Bigyan po natin lahat, channel of blessing. Ibig sabihin nun, tayo po'y alulod ng pagpapala. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos para pagpalain din po natin yung ibang tao. And then, sabi nito, healing is a blessing from God. Naniniwala ba kayo ron? Na ang kagalingan ay pagpapala ng Diyos. Kaya kung ano man ang karamdaman natin, hiningin natin sa Diyos na tayo pong lahat ay kanyang pagalingin. Kaya kanina, yung prayer ni Pastor Yuji, di ba? Release your healing in the name of Jesus. Inulit-ulit niya, release your healing in Jesus' name. Release your healing in Jesus' name. Kasi lahat tayo ay merong karamdaman eh. Alam niyo mga kapatid, minamahal ang karamdaman hindi lamang po sa ating physical na pangangatawan. Ang sakit natin minsan pati po sa puso. Ang tawag po na ibang pastor ay mga wounded soldier. At yung pinakasakit, at yung sakit na sa puso, matagal ang galing nun yan, matagal ang gamutan. And then only God can heal our broken hearted. Kaya kapag broken hearted ka, ang Lord ang magpapahilom niyan. Amen? Sabi ng Bible, to heal the broken hearted. Sabi niya dun sa Luke chapter 4 verse 18, di ba? To heal the broken hearted. Sabi nga po natin lahat, to heal the broken hearted. Kapag kasugatan ang iyong puso, si Jesus ang kailangan mo para gamutin yan. Kapag meron kang karamdaman sa iyong pangangatawan, si Jesus din ang kailangan mo. Ito po ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24, na ang deklarasyon ng Panginoong Jesus, na ang deklarasyon ng Biblia, ikaw ay magaling na sa pamagitan ng mga latay ng Panginoong Jesus. Sabi doon, magaling ka na, hindi ka pagagalingin, kundi magaling ka na. Sabi dito, prayer is good medicine. Do you believe that? Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Ang sabi dito, forgiveness is a blessing from God. Yung pagpapatawad daw po, mga minamahal, yan po ay galing po sa Diyos. Kaya kapag meron kang forgiving heart, blessing yan. And then, sabi po nito, mga minamahal, forgiving others is a blessing for you. Yung patawarin mo ang iyong kapwa, blessing yan ng Lord eh. Kasi marunong kang magpatawad. And then, napakahalaga po niyan. Pansinin ninyo, kapag marunong kang magpatawad, ang sarap ng tulog mo. Di ba? Pero kapag hindi ka nagpapatawad, hanggang sa pagtulog mo, napaginipan mo yung taong may atraso sa'yo. Gigil na gigil ka pa rin. Di ba? Bakit mo ganun? Hindi ba katulog? Nakikita ko. May stress ako. And then kasi yung galit nasa yung puso eh. Dapat mawala yung galit sa puso. And then kapag nawala yung galit sa puso, makakatulog ka na mahimbing. Kasi nagpatawad ka. Kaya yung pagpapatawad, yan po ay blessing. Ano po sabi po ng Panginoong Jesus? Sabi dito, peace of mind is a blessing from God. And then sa verse 12, sabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga ano daw? Mga kasalanan. Ibig sabihin, marami tayong kasalanan.
na pinatatawad ng Diyos. And then, ang sabi niya rito, sabi niya, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga daw nagkakasala sa amin. Now, mga kapatid ko minamahal,